Yo, what up, Shubong Melvin? So, hindi ako mahilig mag-respond sa mga comments. Pero tong comment na to, sasagutin ko. Hindi ako galit sa kanya. Pero dun sa idea na pinapalabas niya, dun ako, ayoko kasi ng yung makitid ng utak pagdating sa mga bagay. So, andito yung mga comments, isa-isahin ko. Ang sabi niya, di ka basta-basta papaalisin ng company kung maganda ang feedback at record mo. At kung endo na, di ka basta-basta bibitawan kung gusto kanila. So, kung iintindihin niyo yung sinabi niyo yun, kasi ito yung continuation ng video ko na OFW ako, na naghirap ako. Ngayon, kung iintindihin niyo yung sinabi niya, isa lang ibig sabihin nun, may ginawa akong masama, pangit yung feedback sa akin, at kaya ako nila binitawan. Alam niyo ang tawag dito? Ignorance. Sorry ate ha, pero totoo yon, ignorance. Kasasabi lang ng trainer namin kanina, kasi nag-start na ako ng trabaho. Pero after 1 month pa ako sa sweldo. Kaya nga lumalapit ako. Kaya kanina galing ako sa munisipyo para humingi man lang ng pangkain. Hindi ako nagmamakaawa or humingi ng tulong. Gumagawa ako ng paraan. Kahit yung iinumin namin, may mga dyan, mga coconut tree. Tinatry kong akyatin yon para kung anong inumin man lang, inumin doon sa buko. 'Di ba? Hindi ako para manghingi ng pag talagang kaya ko pa. Okay? So ulitin ko, sabi niya, di ka basta-basta papalisin ng company kung maganda ang feedback at record mo, at kung endo, di ka basta-basta bibitawan kung gusto kanila. Simple lang 'yon. Kung sinong nakakaalam dito ng TDCX call center 'yon sa Malaysia, nagtanggal 'yon ng daan-daang tao. So, ibig sabihin ba nun, lahat yun masama ang feedback? Ka-teammate ko, number 1 siya. Sobrang bait niya, babae siya. Nandito na siya sa Pinas ngayon. Sobrang bait nun, wala siyang kaaway, gusto siya ng mga supervisor, natanggal siya. So, ano yung sinasabi mo na kung magandang feedback at record mo, at kung endo, di ka basta-basta tatanggalin? Number 1, tinanggal. Kita nyo, ignorance yun. Alam nyo kung bakit? Kasi mismanagement ng company. So, yung sinasabi ni ate, mali. Example pa, caregiver ka. Ang ganda ng feedback sa'yo. Pero tinanggal ka. Kasi yung inaalagaan mo, wala na. Ibig sabihin ba nun, kahit endo ka, hindi ka bibitawan, wala ka nang inaalagaan eh. Di ba? Alam nga namang i-employ ka pa nila, tapos endo yon, no? So sabihin natin end of contract yon. Wala ka nang inaalagaan eh. Sumalangit na kunyari. Di ba? Maganda ang feedback doon. Masaya yung inaalagaan niya. So ate, at saka sa mga tao na may kitid ng utak, aminin na natin masama talaga ang ugali ng mga Pilipino. Kita nyo naman sa gobyerno kung anong ginagawa. Away-away ng ganito, gagawa ng ganito, gagawa ng ganyan. Hindi naman abogado kung anong pinagsasabi. Si attorney Google, kung alam niyo yon, di ba? Kung i-google lang daw yung batas, alam na. Yung mga kinakausap niya, puro mga lawyer yon. Di ba? Kaya, yung mga ganitong tao, mahirap to kasama. Kasi, unang-una, i-judge ka niya based sa knowledge niya. Kaya ako, kahit alam ko ang bagay, hindi ako nagsasalita unless hiningi yung comment ko. Bibigyan ko kayo ng example. Nursing ang tinapos ko. So, nurse ako. Nanay ko may sinasabi sa akin. Sabi niya, hindi, ganito yan, ganito yan. Okay po. Gumano na lang ako. Hindi ako naipagtalo. Magulang ko yun eh. Nung nalaman ng nanay ko na mali yung alam niya, sinabi niya, Melvin, tama ka pala. Siyempre, nursing yung tinapos ko. Alam ko yun. Kaya yung ganitong comment, sorry. Ito yung mga type ng tao na hindi ko magiging kaibigan.
Kasi yung pananaw nila sa buhay, makitid. Kahit gaano pa kasama, may ganitong ginawa, may kinuhang ganito. Ako laging positive yung iniisip ko. Hindi natin alam yung storya. Okay? So, yun yung sagot doon. Second, eto gusto ko magpasalamat dito. Sabi niya, diyan mo makikita mga totoong kaibigan sa panahon ng kailangan mong tulong. Totoo yan. Marami yan. Siyempre, mga kamag-anak ko, nalaman nila, nagpadala nga ng bigas, nagpadala ng pagkain, yung sa kabila, nagpadala ng tubig, yung mga ganon. Meron akong kaibigan, naging kaibigan ko siya matagal na. Years kaming hindi nag-usap. Siguro hindi kami nag-usap 10 years. 10 years kami hindi nag-usap. Umuwi ako sa Pinas, nung yung last year. Umuwi ako sa Pinas, sabi ko, Tol, ganyan-ganyan, may alam ka ba na matitirahan kasi ayoko naman gastusin sa hotel kasi libo-libo ang ginagastos, ganyan-ganyan. Sabi niya, Tol, dito lang sa bahay. Pagkain, pati yung tinutuluyan sa kanya. Okay? Ang tagal naming hindi nag-usap. Kung lalabas doon, parang kinonta ko lang siya dahil nangangailangan ako. Yan ang tunay na tao. Ito ang tunay ng mga tao na hindi nyo dapat papakawalan at aalagaan. Okay? Ito pa isa. May nakapanood ditong video. So, ito, nakakapag-usap kami nito. Nakakapagkulitan kami, ganyan-ganyan. Nakapagkwentuhan na kami nito dati. May message niya ako. Sabi niya, bigay ko daw yung GCash number ko. Magpapadala siya para sa anak ko. Hindi ko na-expect yun. Okay? Thank you so much. Hindi ko na siya babanggitin. Pero, thank you. Alam mo na yun. So, dito mo matetest yung character. To be honest, hindi kami ganun ka-close. Wala kami pinagsamahan na sobrang tight. Hindi pa kami nakikita. Pero, yung awa at saka concern niya sa kapwa. Kasi kilala niya ako sa mga ginagawa kong videos. Ako, totoo kong tao. Pag ganito ang nararamdaman ko, ganito, ganyan. Thank you, thank you. Kaya pinagpapala to eh. Medyo may kaya to eh. Ate, basta, pagdadasal kita lagi. Okay? Next. Ang sabi dito, big lesson. Palagi magtatabi ng kahit papaano natin, kahit susunod na mangyayari. Tama yan. So, sa nangyari sa akin, sobrang haba nito. At saka hindi ko naman para ikwento sa inyo kung anong nangyari sa akin, kung bakit hindi ako nakaipon. Okay? Hindi ko na para ikwento sa inyo yun. Dahil simpleng-simple lang yan. Bakit ang daming mga OFW na 10 years, 20 years na nasa abroad, hindi makauwi-uwi? Tapos ang late lang din naman sweldo. Kasi marami silang sinusuportahan. Diba? So, yung sagot na walang naipon, walang napundar, madali lang yan. Magkaroon lang ng cancer ang isa sa kamag-anak nyo. Ano na mangyayari? Example, tatay ko. Lagpas 30 years na siya abroad. Wala siyang naipon. Bakit? Hanggang ngayon nagbabayad pa siya sa ginastos ng nanay ko nung namatay dahil sa cancer. Wala siyang maipon kasi nagbabayad siya. Okay? What if tuloy-tuloy na kamalasan ang dumating sa'yo? Hindi ba nangyayari sa inyo yan? Sino sa inyo ang mauutangan ko na may perang ready agad? Laging sasabihin nyo, ay, naipadala ko na, ay, nagkasakit yung anak ko. Laging ganon. Kaya ang sagot dito, yon. Maraming dahilan kung bakit hindi nakakaipon ang mga OFW. Search niya sa TikTok. Maraming hindi ang mga OFW na nagiging successful dahil sa business. Hindi dahil sa pagiging OFW nila. Nag-business sila sa Pinas, pag-uwi nila, saka sila nakapag-business dahil sa ganon. Okay? Next, may tax ba sa Malaysia? Yes. Hindi ko babanggitin yun kung walang tax. Okay? Meron akong tax papers dyan. May tax kang Hindi ko alam kung hindi kayo kumpanya. Kung kumpanya kayo, binabayaran nyo ng company. Yes, may tax. Kung kayo wala kayong tax, hindi ko alam sa inyo. Ano pa ba? God is good all the time. Ito ang mga helpful. Kasi pag alam nyo down na yung tao, kung wala naman kayong may tulong, wala kayong may bigay, sabihin nyo na lang na magtiwala sa Diyos. Yun lang.
Ishable Melvin and I'm out.